This has been Ethan Del Rosario. This has been Joy Marie Fabregas, officially signing off. Anniversary pala ng Kath din. Ako, isang malaking balita ito mga kasambreros. Ang December 13, 2024 ay anniversary ni na Joy and Ethan mga kasambreros. Kung narinig ninyo, nag-sign off sila mga kasambreros. Mamaya, papakinggan natin yung full interview nito mga kasambreros. No? Ito po ay during sa kanilang VIP block screening mga kasambreros, na kung saan nga ay sila po in-interview after ng VIP block screening dito mga kasambreros. Mamaya papakinggan natin ito. And nakaka good vibes ito kasi napagko-connect natin yung mahalagang event sa life sa buhay ng Kath din mga kasambreros, di ba? Nung nag-sign off sina Joy and Ethan December 13, 2024, binuhay naman ni Sir Alden mga kasambreros ng isang napakabongga at napakahalagang event sa kanyang buhay, ang Ultimate Fan Meet nga. So at ngayon po ay alas 3 ng hapon ako nag-voice over mga kasambreros. So yung Ultimate Fan Meet ni Sir Alden ng mga footages ay bukas ko na po sasama or mag-vlog mga kasambreros. So tapos yung event naman ni Ma'am Catherine din at saka ng ABS-CBN Christmas Special na unang araw at saka bukas yun sa kanila dalawang araw mga kasambreros. So bukas ko rin po isasali mga kasambreros. So nakakatuwa, ito mga kasambreros, nakaka-amaze na, and marami tayong items by the way nakakatuwa na nakaka-amaze ito mga kasambreros kasi alam mo yon. Buti na nag-post si Roma, yung isa sa mga solid na Aldenatics at saka Kathinatic din po mga kasambreros sa TikTok na ayaw nga no, kasi may record ako ng VIP interview nila no, pero wala ko hindi ko nalaman yung petsa ng mga kasambreros kasi nga may sa files ako, pero sila kasi nare-recall nila sa TikTok account nila, parang may sa YouTube kasi walang recall yan, walang reminder na last year nag-post ka nito, wala. Facebook at saka TikTok ang nagre-recall mga kasambreros. So yun po sobrang nakakatuwa, and papakinggan natin ito mamaya ng full mga kasambreros para ma-appreciate po natin. Sobrang nakaka-good vibes itong interview nila sa VIP with Sir MJ Felipe mga kasambreros mamaya. So yun po. And then ito, natutuwa din ako sa post dito ng isang admin mga kasambreros na kung saan daw ay si Ma'am Catherine at Sir Alden ay si Ma'am Catherine nagiging sandalan niya, si Sir Alden mga kasambreros. Tapos yung parang nakita sila sa isang restaurant. Post ito ni Luke Andrew Vlog. Hindi na ito chismis, ito na ang patunay, ito na ang pinakamatinding patunay na malalim na connection ni Alden at Catherine. Isang post sa isang eksklusibong restaurant, ang biglang lumabas at ang clue ay hindi lang sa kanilang mga ngiti, kundi pati na rin sa kulay ng nail polish ni Catherine. Ngunit ang mas nakakagulat, inamin ni Alden na si Catherine ang naging matibay niyang sandalan. So mali pala, si Alden pala ang naging sandalan niya, si Catherine mga kasambreros, baliktad. Sandalan sa pinakamahina niyang sandali nang pumanaw ang kanyang lolo. Ito, maniniwala ko dito mga kasambreros, na nung pumanaw nga si Lolo Danny ni Alden mga kasambreros, ito ba ang senyales na hindi ang ilang love team kundi real life na ang kinahinatnan ng kanilang chemistry? Huwag palampasin ng emotional detalye ng suporta ni Catherine at ang buong artikulo sa comment section. So natutuwa ako dito mga kasambreros. Natatawa lang ako minsan see the details in comment section. So parang yun yung sinasabi ng mga ng mga vlogger na ganito. Pero natutuwa ako dito talagang good vibes ito mga kasambreros. Although wala tayong proof na video or picture mga kasambreros kasi ang pictures na ito ay throwback pero tayo po ay talagang natutuwa at saka good vibes ito mga kasambreros. And then ito, next item natin. So natutuwa rin ako dito sa isang post mga kasambreros. Although matagal na yung mga pictures na ito sa birthday at saka house blessing pa naman Catherine, unseen footage na huli si Catherine or sina Catherine at Alden tapos sa picture ni na Mami Min, tapos ang Kath din mga kasambreros during doon nga sa kanilang 17 hours ago na pinost ng trending news mga kasambreros.
Hindi kinaya ang kilig reaksyon ng ina ni Catherine Bernardo sa paghaharap ni Alden Richards at Catherine. Nagbigay senyales ng espesyal na koneksyon sa mundo ng showbiz. Ang makilig moments ay parang ganito, parang ginto. Bihira, mahalaga at mabilis na kumalat. Ngunit may mga pagkakataong ang isang simpleng interaksyon sa pagitan ng dalawang malaking bituin ay hindi lang nagpapaingay sa social media, kundi nagdudulot din ng matinding emosyon sa mga taong malapit sa kanila. Kamakailan naging viral ang isang moment sa pagitan ni na box office queen Catherine Bernardo at Asia's multimedia star Alden Richards na hindi lang nagpainit sa puso ng kanilang mga tagahanga, kundi nagdulot din ng isang hindi inaasahang reaksyon mula mismo sa pinakamahal na tao ni Catherine, ang kanyang ina, si Mami Min Bernardo. So, post ito ng trending news 17 hours ago, mga kasombreros. So, although medyo matagal na ito, mga kasombreros, mga pictures na pinost, pero natutuwa ako kasi Catherine din siya, mga kasombreros. Tapos, picture ni Kath at saka ni MJ Felipe, posted ito kahapon ni Ma'am Donna May Landicho, Catherine Bernardo with MJ Felipe. Pero if I'm not mistaken, ay last year pa ito na picture nila, mga kasombreros, kasi basta yung damit na ito ay last year pa, mga kasombreros. Yung ngayon may blue sila, pero ang tatak ay Love, Joy, Hope, mga kasombreros, na kanilang tema nga, no? And then ito, yung white flower ni Sir Alden, no? Nagpakita rin ng nagpost din ng bagong picture, mga kasombreros. Meron silang support din sa kay Sir Alden, mga kasombreros. So although late ko na talaga ito na may post, mga kasombreros, this is your sign to see Alden live. Get a chance to win tickets to Alden Richards' Ultimate Fan Meet. No? How to join? May promo ang white flower to support Alden Richards. How to join? Join the Heritage Wellness Facebook group. And then take a photo with your white flower and match Alden's pose. So gayahin daw yung pose ni Sir Alden, mga kasombreros. Number 3, post your entry at the Heritage of Wellness group with a creative caption in the hashtag Meet Alden with white flower and hashtag ARXV, naka-caps lock. 2 winners will be chosen to win lower box fan meet tickets. Deadline of entries December 12. Ay, kahapon pala ito, sorry. December 12 pa pala, mga kasombreros, no? Sorry po. So, pero yun po, nakakatuwa lang na merong support from white flower, mga kasombreros. Sorry po sa video, okay? And then ito, nakakatawa na naman ito, mga kasombreros, no? Na-post sa Facebook. Sabi dito, muling paghaharap Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Tapos yung mga pictures ay pinagtagpi-tagpi, mga kasombreros. Yung isa dito, yung naka-silver, si Ma'am Catherine, mga kasombreros, ay last year pa po ito, no? Na Christmas party ng ABS-CBN, na kung saan nga ay isa sa mga damit ito ni Ma'am Catherine, mga kasombreros, doon. Tapos yung sa baba naman ay sina Daniel, si Yan Veneracion, si Vice Ganda, at si Ma'am Cory Vidanes. So, pero ito pa ay fake information or false information, no? Hindi naman sila nagkita, mga kasombreros, ni Sir Daniel Padilla doon. At kung nakita man, siguro pasulyap-sulyap si Daniel Padilla kay Ma'am Catherine. Pero si Ma'am Catherine ay hindi siya no turning back na at no going back na mangyayari, mga kasombreros, kay Sir Daniel Padilla. And then ito, trending world, 12 hours ago, pinost si Sir Alden Richards shared that while fandom culture has become more vocal, he prefers not to engage with negativity. After 15 years in showbiz, he's learned that staying silent is the healthiest response, focusing only on comments rooted in good intentions. He avoids fueling online conflict and believes celebrities keep their power by choosing calm over confrontation. Richards also said his upcoming fan meet is designed to honor supporters who have shaped his journey. So yun po, mga kasos. Tapos yung picture ni Sir Alden nga na naka-denim siya. Tapos ito, ang cute nito, mga kasombreros, kasi napansin ng isang netizen na magkahawig sina Ma'am Catherine at saka si Rochelle Pangilinan.
Although para sa akin, medyo malayo siya. Pero dito kasi ay 11 hours ago, Catherinatics, no? Pasensya na po kayo sa video, okay ha? Sahod po kasi ng mga isang malaking kumpanya dito sa aming city, no? Kaya doon sila nagtatrabaho. Kung kaya video-okay kapag Sabado at Linggo. Pasensya na po. Magko-comment na naman si Raquel. Pakipatay nga yung nagawa. Pakipatay yung nag-video. I mean yung yung video, okay? Hindi, joke lang po mga kasamaras namin. At sabi dito niya, Angeline Toribio, Catherinatics fan, same face, same blessed, basta mabait at maganda, pinagpapala. Tapos pinagtabi niya yung mukha ni na Ma'am Catherine at saka niya Ma'am Rochelle Pangilinan ng Sex Bomb. So grabe no, alam niyo nakakaiyak din yung yung performance ng Sex Bomb mga kasembreros. Kasi parang ilang taon din sila, 15 years din yata no, yung kanilang concert no nakaraan na sobrang nag-trending mga kasembreros. So, naisingit ko lang no kasi speaking of Ma'am Catherine at saka Rochelle Pangilinan ng Sex Bomb no. Talagang marami ang nakakatawa doon na iba, nakakatawa. Pati mga lalaki nag-spaghetting pa, babae spaghetting pa. Naglaban bawi mga kasembreros no. Sumayaw din po sa concert ng Sex Bomb. At saka yun, talagang marami ang laki pala ng legacy na iniwan ng Sex Bomb mga kasembreros sa mga tao. So, grabe mga spaghetting pababa, spaghetting pataas nila doon. And then ito, confirm pala yung sa yung pag-guest ni Sir Alden mga kasembreros kagabi sa Balay Caterina Resort Villa. So, nandito pa yung apelido ko, Villa. Ang Villa kasi or Villa sa Spanish ay bahay bakasyonan or farm or village mga kasembreros. So, ganun po siya, yung Villa. So, tapos sabi dito, what a wonderful night here at Balay Caterina as we hosted Alden Richards' Christmas party. Thank you for choosing our resort for your celebration. We're grateful for the trust and the joyful energy you brought to the event. It was an honor to be part of such a memorable evening. So parang pala sila nag-Christmas party, no? Hindi ko lang alam kung para sa conscious ito na kanyang mga empleyado, mga kasembreros or family nila no na event mga kasembreros. Pero yun, talagang parang na-touch yung Balay Caterina Resort Villa na doon na ginanap yung Christmas party event ni Sir Alden mga kasembreros. So hindi ko lang sure din kung anong tawag dito, parang catering, something like that, or parang resort siya mga kasembreros na doon na ginanap mga kasembreros ang tawag dito, ang Christmas party ni na Alden. So baka sa Conchas no, doon sila nag-party mga kasembreros. And then ito, ang cute ng ginawa ng isang fan dito. Inedit niyang cat din, tapos kunwari na sa snow sila, tapos naka-maroon or naka-purple maroon mga kasembreros si Ma'am Catherine, naka-black naman si Alden. Tapos may hawak sila na pusa no. Tapos ang cute ang cute ng ginawa nila dito mga kasembreros. Parang sa snow yata sila no, or nasa isang malamig na lugar mga kasembreros. Tapos ang laki ng pusa, tapos yung ulo ng cat ay meron ng mga snow mga kasembreros. And then ito, next item natin, dito rin no, ang cute ng ginawa ng isang fan dito. Kunwari nakaupo ang cat tapos they share one cup or one glass mga kasembreros ng inumin. Tapos ay yun, sobrang cute lang nila. Pero edited lamang po ang mga pictures na ito mga kasembreros. So, gawa ng isang fan na sobrang fanatic po mga kasembreros sa Catherine. And then ito, medyo nalungkot ako dito mga kasembreros kasi merong isang direktor na nagsabi na, kasi parang tinanong siya na may artista ka ba na kilala or na gustong sabihin na parang ang dami niyang projects, ang daming ginagawa sa kanya ng network pero hindi niya deserving. Like mag-produce ng film or mag-ano dyan. So tapos na-quote niya dito si Sir Alden no. May point siya doon na parang halos lahat kay Alden nabubuhos ang atensyon ng Jamie Network.
Pero hindi naman pwedeng sabihin na parang hindi niya deserving yun mga kasembreros na parang binibigyan talaga siya ng importansya at malaking halaga ng GMA, no? Mamaya papakinggan natin ito mga kasembreros after dun sa may VIP interview ng Kathleen mga kasembreros. So para marinig niyo mismo ng sarili ninyo mga kasembreros. So na-point out niya dito si Jack Roberto, no, na parang wapo or parang deserving din mga kasembreros na pagtuunan ng pansin at saka bigyan ng maraming projects. So siguro isa rin kasi dito sa mga nakikita ko mga kasembreros yung initiative ni Sir Alden. Hindi siya yung parang hindi siya yung lalapitan lang siya ng producer or lalapitan lang siya ng he has the initiative, and nakikita natin yung mga advocacies niya, yung mga purposes niya mga kasembreros. He definitely collaborates, no? Hindi siya yung parang pa 3 times, parang ganun ba? He really works hard, no? Pag collaboration like GMA o ABS-CBN, GMA Pictures, Star Cinema, so talaga nakikipag-collaborate siya. So sa tao rin yun minsan na kunwari hindi ka talaga marunong na makipag-usap o makipag-kaibigan sa ibang network, so wala kang so hindi naman hindi siya pa importante, no? Ganun mga kasembreros. And yun talaga nalungkot na ako na siguro ang lang din doon is and hindi ko kilala ang director na ito sorry po. And siguro ang gusto lang maiba na statements doon yung yung deserving ni Alden yon. Tapos dapat din yung iba na parang gano'n ba, dapat na yung iba ring artista bigyan din ng mga chance, bigyan ng mga projects, bigyan ng maraming spotlights, so gano'n ba, kasi sabi niya hindi deserving yun ni Alden yung hindi daw deserving ni Alden mga kasembreros yung mga projects at saka yung mga papuri appreciations na binibigay kay Box Office King. So dun lang medyo na off ako ng konti na bilang isang Kathleen admin or Kathleen fan mga kasembreros na tayo nakita talaga natin yung effort and the kindness, no, and the humbleness and generosity ni Sir Alden, and passion of course sa kanyang ginagawa sa buhay, especially sa kanyang pagiging aktor. And hindi naman basta no more explanation na kasi no na hindi ba deserving ni Sir Alden ganito ganyan. So hindi na yun big question kasi he really works hard mga kasembreros, and he has been working so hard and passionate about his craft mga kasembreros. And then ito natutuwa ako dito sa sa post ng isang admin, no, KD RG Altaton. Sabi niya, kung ganito ba naman kaganda yung ex mo, hindi talaga mapakali ulo mo kakatingin. So tapos yung picture ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So yung iniwan ni Ma'am Catherine ay kawalan siya kawalan sa kanya ni Catherine mga kasembreros. So si Ma'am Catherine ay kawalan sa kanya. Tapos si Ma'am Catherine ay parang hindi kawalan sa kanya yung nawalan siya ng boyfriend for 11 years mga kasembreros. Kasi nga no, talaga marami ang nag-aantay at nauhumaling kay Ma'am Catherine mga kasembreros. And speaking of nauhumaling, of course, no, next item natin ay ang Kathleen ulit. So natutuwa ako dito sa post again, no, na Kathleen forever mga kasembreros. So pinagtabi na naman ang picture ng Kathleen mga kasembreros. Naka-denim si Sir Alden, tapos yung naka-brown si Ma'am Catherine mga kasembreros during ng kanilang Christmas party. So nakakatuwa kasi yung admin nito ay sobrang solid din siya mga kasembreros. And yun talagang single ngayon ng Kathleen, but they're enjoying both of their journeys mga kasembreros. So si Ma'am Donna May Landicho, no, ang admin nito mga kasembreros, happy and both successful in showbiz industry, Miss Catherine Bernardo and Alden Richards. So yun talagang Kathleen forever. Wala nang iba mga kasembreros kasi Kathleen lang ang sakalam. So yun po, no. And
Iba kasi yung tandem nila, no, diamante talaga. Kapag sila nagsama, kapag sila yung nagiging brand endorsers, siguro talagang talagang kakabugin lahat na kakabugin lahat ng mga talent face, mga kasambreros. Kasi hindi basta-basta no? Hello Love Again, 1.6 billion na para sa akin ay umabot na ng 2 billion, mga kasambreros. Hindi lang dineclare na ganun yung income, mga kasambreros. Siguro kasi malaki yung tax nun, mga kasambreros, no? 1.6 billion, imagine mo, 1.6 billion, so magkano ang tax nun? Billion din yun, mga kasambreros. So pag 20%, no? 20% ng 1 million is 200,000. O, di ba? Pagka ganun, so pag 20% ng 1 million, 20,000. So yun, malamang sa mga million din, mga kasambreros. Yung aabuting tax, mga kasambreros, kapag sobrang laki ng income. Pero bawi naman yun kasi of course ay tawag dito, lahat naman makikinabang, especially the management, mga kasambreros. Then ito, next item natin, so si Queen Flor, no, sabi niya dito kaya Mami Min, sabi ni Mami Min, huwag maniwala sa fake news or false information. Tapos picture ni na Ma'am Catherine at Sir Alden, mga kasambreros, no, na medyo mangyak-ngyak si Sir Alden sa baba. And alam naman natin, no, hindi dapat maniwala sa fake news kasi ang fake news ay nagdadala ng maling information at saka naniwala din naman yung iba. So kung may mga nagko-comment na bashers ng Kathleen sa comment section, ay dead ma kayo. So ganun siya, mga kasambreros. Wala tayong pake sa mga bashers, no. Pagpalain ang mga bashers, mga kasambreros. So yun na lang. Alright, so yung ARXV, bukas na yon, utang ko yun, mga kasambreros, at saka yung Christmas special ni naman Catherine sa ABS-CBN, bukas din yun, mga kasambreros. So baka magpupuya tayo mamaya. So kapapanood, sana may live nun. So yun lamang po, and then pakinggan natin itong VIP interview ni naman Catherine at saka ni Sir Alden, mga kasambreros. Tapos itong director, no, na nagsabi po, no, with all due respect naman sa kanya. Tapos afterwards ay pakinggan natin ang salita ng Panginoon na sobrang ganda. Today is December 13, 2025, Sabado na po, mga kasambreros. Blessed Saturday evening po sa bawat isa. FL. Yes, nagulat kami na ganun yung naging effect sa ating First Lady ng movie namin. But we're just very grateful to her, of course, for making time for this and all of the distinguished guests who came tonight. Parang ito yung cherry on top of all our executions for the film and promos for the film. So we're very grateful that we've been getting the support as well from the First Lady. Anong sinabi niya sa inyo nung lumapit kayo? Sobrang nagustuhan niya. Parang it's kinda like a happy cry, fulfilled cry because parang na-realize ni First Lady yung home niya is yung husband niya, and at the same time parang gusto na inanap mo bigla si President. But yun talaga parang somehow one way or another the film resonates to a lot of people in different ways. So I think that's what happened today, and yung reaction ng mga tao makapanood ngayong gabi. Go ahead, Kat. Yes, we're just really honored, and they all made time for this. So what the way to end this. Sakto 1 month then since we aired. since we opened in cinemas. That was a month ago, sakto. So we didn't expect na the First Lady will make time for the film, and her reaction after the movie, grabe, priceless. Yun, saya. And sabi niya, ito sa good guy naman, so na-enjoy na yung journey ni Ethan and Joy. And then she also mentioned na napanood niya rin yung first part. So, di ko din in-expect yun. First time din namin siya, ganun, ngayon. Yes, and ma'am. tapos, iba pa na pumunta, I didn't expect it from you. I'm just really surprised sa lahat ng mga nangyari. Right. And I think they're also showing support for the Filipino movie. Correct. Yes, we're very grateful din naman talaga na parang mas nabibigyan tayo ng support ngayon ng ating government when it comes to the entertainment industry, and we're just very grateful na may katuwang tayo sa pagpapatibay ng foundations ng ating industry. So we're just very glad and happy that this happened today. And sana of course, tuloy-tuloy and marami pong maging proyektong maging kagaya
gaya ng Hello Love Again as well. Yes, of course, MMFF is coming in, as well. And makita natin na sinusupport din nila. And kailangan naman talaga supportahan. And we're very happy na nandyan yung and andito sila to show their support for the entertainment industry and sa mga pelikula na ginagawa natin. So sana magtuloy-tuloy and we're just really grateful for all the support. Kath, Alden, we're nearing the last stretch, no? Last Yes. I know, di ba? The Hello Love Again. In fact, we're gonna have a Thanksgiving and victory party tonight. May separation anxiety na ba? Ano bang nararamdaman? Ano pumapasok sa isip niyo na? Since we got back from LA and then Canada and then we did the Christmas special, nagtuloy-tuloy ka pa rin kasi. But today, this is my last work for the year. Oh, wow! Yes, for 2024. Tapos bakasyon ka na. Tapos bakasyon na. So, siguro ma-feel ko yun in the coming weeks, in the coming days, kapag slowly magsisink in na sa akin na, Right. oh my God, it's done. Right. Kasi what the year it has been, the schedules and everything, and all the blessings that happened this year, it was full of surprises. Right. Good surprise. And, hindi pa siya nagsisink in. Baka mamaya sa For sure. But lahat kasi nang na-feel namin yun, it's just joy. It's Joy, pure yeah. joy. So, more than anything, siguro alam din kasi namin na magkikita-kita pa rin naman kami. The Kathy, Community Soy, and all the cast as well. So, I think the film ended, yes, but the friendship will always be there. Right. Like what happened 5 years ago, and then ituloy lang. That's true. Alden, Saka, ikaw. moreover anything, we're just very grateful with the turnouts. We didn't expect it to be like this. Kagaya nga ng sinasabi namin ng paulit-ulit, we just wanted to, tell a good story, a great story about this star-crossed lovers na nagre-represent ng mga OFWs natin globally. And right now, we're just very fulfilled with everything that has happened. And yung pasasalamat namin to all the people who showed their support, parang ramdam na ramdam namin na kaisa halos lahat ng mga Pinoy all over the world, and we're just very grateful for that. And I hope they have been inspired by this story as much as it inspired us as well, and to do more great projects like this for the viewers and to show them na talagang we have what it takes to show world-class Right. films here in the Philippines. Okay, maniningil na ako. And na, last na to. Kat, may number ka na ba? From 87? Tapos pa din yung kaso, Diyos ko. Ay, bukas ba? Baka ano, Let's leave the case open. yes, Case open. para mysterious. Ikaw, may name ka na ba? Baka ma-check mamaya sa party. Sa Marley. Baka ano na rin, may dumaloy ng spirito ng ano. Uy, yung Dubai nyo ha, yung skydiving nyo, how fun was that? Wow, yes, parang we were just so lucky to have that Experience. experience kasi it was a holiday, it was very difficult to get a slot, but tinulungan tayo ng mga kapwa natin Pinoy doon. Right. And nagulat lang kami, ako nag-sink in lang siya sa akin by the time that I jumped off the plane. So, nagulat. It was a fun experience. It was what a way to end our Dubai international trip. promo. That's It was right. the last. Naalala ko nag-full circle kay kasi ni-request mo pala siya 2019. Parang bucket list mo siya. Parang gusto ko mag-skydiving. Di ba? Interview sa ng HLG. Oo. Anong feeling na nag-full circle nagawa mo siya? Oo nga eh. Binalikan nila eh. Nakita ko yung edit na yun. I'm like, yeah, I said this. Tapos ginagawa ko na. May konting tanong sa sarili ko pag talon. Ba't ko ulit ito ginawa? Yung mga 2 seconds and then let's go. Wala na. Masayang parang may last minute regret. Diba? Parang, Mga 2 seconds. Mga 2 seconds regret pero Oh after my that, God, after it masaya. got so, it was so nice. Right. On top of everything. Tapos, nandun na kami. Parang it was the perfect place to do it, to buy. Yes, yes. And, yun, buta nakakuha ng slots, diba? What an experience. What an experience. Last na lang, for all your supporters na lang who joined you from start to finish and has been with you guys after this June ba? Since the July. LA1 ba? July. Ay, anime pa. Anime. May. since the announcement. Yeah. Grabe, no? Grabe. So, to everyone Kalahating taon. Kalahating taon namin Yes. ginawa to. To everyone who joined us in this journey,
know na hindi namin po makakalimutan ang experience na to as much as you guys are to it also. So maraming salamat po for all the love and support. We could not have done it without you guys. Hindi naman to credit ng isang tao. This is a team effort, and all of you guys watching are contributed to all of it. So maraming salamat po, and you inspired us a lot with this project. So yan, as we end this year, as we end this journey, much love and gratefulness po ang tanging nasa mga puso namin. So we're very grateful. Yes, we're very, very grateful. We did this project for quite some time. I think this is the longest I've done so far for a movie. Grabe yung naging journey niya. But hindi lang naman kami to, lahat ng mga tao na tumulong sa amin and nagmakita ng suporta ever since we did the new movie announcement up until now. Na-showing pa din pala, by the way, Yes, on sa our ibang fifth cinema. week, and Fifth week. over 100 and plus screens pa tayo ngayon. Oh my gosh. Yeah. 100 plus pa rin. 300 worldwide. Saka sa Cambodia, nag-trending daw kayo. Yeah, hello, love again, Cambodia. Go ahead, continue. So, the amount of support na pinapakita nyo, not just here in the Philippines, but also online, all over the world, hindi namin ito magawa kung walang support ngayon, and that support motivated us and kept us going. So, thank you. At tapos na tayo. So, ano na tayo? Joy and Ethan. Okay, Signing signing off. off. namin. Isa't isa. Definitely, I mean the whole... Can you just say that, Joy and Ethan signing off? Ayan, this has been Ethan Del Rosario, This has been Joy Marie Fabregas, officially signing off. Thank you! Para sa iyo, sino ang artista na parang ang daming project pero hindi deserve? Ay, magbanggit ka ng name. Hindi, ganito, Hindi. Pat. Mag-yes ako kasi hindi ko alam. Ayaw mo magbanggit? No. Parang Hindi kasi hindi ko maiisip kung hindi, sino. parang lang direct. Ito, parang ang dami yung mga project sa TV pero parang sinasabi, ba't ang dami yung project, hindi naman siya magaling. Mas maraming magaling. Parang ganun. Kasi, Eto na lang, Sige, para sige po. masagot ko yung tanong Okay mo. po. Sinulat ko na to, pinost Sige, ko na sige. to, yung kunwari yung Jack Roberto, kasusulat ko yun. lang yan di ba? Opo. Good looking, magaling umarte, pero hindi binibuild up ng GMA. May mga binibuild up na walang karapatan. Yun po yun. O yan ang Sino yung walang karapatan? siguro. Yun yung gusto kong malaman. Yung walang karapatan, ang dami nila. Yung nakafocus sila doon, pero ang merong dami iba nila, silang, ang dami nila. meron silang ibang existing na dapat ito yung inaano nyo. Kasi Oo. alam ko may eye ka for... Ako feeling ko talaga, yung Alden talent. Richard, sikat siya, oo. Pero mas maraming deserving na i-build up kesa sa kanya. Oo, ang daming mas deserving talaga. Yun. Sinere na si Alden kasi Opo, nauna oo. na siyang sumikat eh. Saka siya, gumawa rin siya ng Oo, talaga. pero image. lagi na lang puro siya, Oo. pero mas maraming deserving. Okay. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda nito mga kasambreros ha. Ang title natin ay Umaagaw ng Atensyon. Bakit kaya? Very short lang ito mga kasambreros. 1 John chapter 5 verse 21, Little children, keep yourselves from idols. Amen. Yun ang sinabi ni Apostle John mga kasambreros. So napakaikli, no? Pero kapupulutan natin itong aral, no? Makinig tayo mga kasambreros. Yung 1 John chapter 5 verse 21, ito po yung pinakahuling bersikulo sa chapter 5 mga kasambreros ni Apostle John, no? Sa first book of John. Parang na-amaze din ako dito kasi parang hindi siya, di ba, after ni Matthew, Mark, Luke, and John sa Holy Bible, yung pagkaka-arrange nila. Parang hindi nilagay doon after ni John sa Gospel. Yung dapat first, second, third John, no? Dapat ganoon mga kasus. Pero hindi, no? Meron pang after ng John, meron pang Acts, may Romans, may 1st, 2 Corinthians, Thessalonians, Philippians, etc. So, ganun siya mga kasus. And the best kasi talagang inorganize nila na after nung Matthew, Mark, Luke, and John ay mga Acts na, no? Nung ginawa ni na Apostol Pablo or the Apostle Paul, mga kasambreros, and the rest of the disciples of Jesus. So, ang galing talaga ng pagkakagawa ng Holy Bible. And trivia ha, kung hindi niyo po alam mga kasambreros, ang Holy Bible po
the best-selling and the greatest-selling book of all time, mga kasembreros, na recognized ng Guinness Book of World Records. So hindi pa siya nalalampasan. Wala pa nga namang libro, mga kasembreros, na nakakalampas ng sold copies, mga kasembreros, at binabasa ng tao, no, na book, mga kasembreros. So wala pang kahit na sino man, walang kahit yung yung Harry Potter na kay J.K. Rowling, hindi po siya hindi siya wala siyang panama sa Holy Bible. So it's one amazing na gawa ng Panginoon, mga kasembreros, na ang kanyang love letter para sa atin ay ang greatest, no? Pinakadakila at ang pinakamaraming na ibebenta. And may nagtanong sa akin na binibenta pa lang Biblia. So yes, binibenta po siya, mga kasembreros. Meron kasing ang Biblia, meron niyang publishers or magpiprint, mga kasembreros. Of course, gagastos yan sila. Pero usually, ang ginagawa ng mga churches na malalaki, bibili sila ng volume doon sa mismong printing shop or publisher, mga kasembreros, ng Bible, no? Marami kasing versions yan, New King James Version, New International Version, New American Standard Bible, may New Living Translation or NLT, may New Life Version, yung NLV, merong Gideon's International. So maraming version, mga kasembreros, ang Biblia. So ang ginagawa ng malalaking churches, yung kaya nilang i-afford yung volume na kopya, bibilihin nila, volume silang bibili. Tapos ibibigay nila ng libre sa mga church members and sa mga ministry. Kunwari maghahayo yung mga missionaries, so libre nilang ipamimigay, mga kasembreros, ang Biblia. Kasi syempre, no, sa main publishers at main printers nila, kailangan din naman nilang bumili ng mga gamit, no, ng mga papel, ng mga paglilimbag, ng mga, so yun, ganun siya, mga kasembreros. But hindi siya pinagkakitaan or parang yung intention lang ng magbebenta ay parang pangalakal or parang hindi po ganun, mga kasembreros, because that's the word of God, no? It's holy, banal, mga kasembreros, at saka amazing ang salita ng Panginoon. That is why hindi mo siya and syempre kahit anong organization, kahit nga tayo, kahit ako, no, may pangangailangan ako, so we need money. Ang hindi lang maintindihan ng mga tao, let's say mag-offering ka sa church, magbibigay ka ng donation, pera yan, mukhang pera sila. So hindi po, mga kasembreros, kasi syempre ako pa ay hindi naman lumaki, no, nagstay ako sa church na naging caretaker ako. May aircon babayaran, may ilaw, may tubig, no, and syempre yung allowance na mga naglilinis doon. So and maintenance ng church, mga kasembreros. And yung pera kasi ay talagang ginawa ng Panginoon yan para gamitin, no, para sa kanyang ikakaunlad ng marami. Kasi maraming gamit talaga, mga kasembreros, especially sa mga Christian na mga youth na kunwari mga estudyante pa lang sila, tapos pupunta sila ng church, tapos wala na silang pamasahe pa uwi. So sa mga ganong mga tipo, minsan yung mga may mga individual pocket money na lang yung binibigay nila, no? And nandun din kasi yung pagpapala sa mga taong nagbibigay, mga kasembreros. So especially yung mga willing at saka masaya na nagbibigay. So yun po. So huwag nating isipin na ang Biblia binibenta. So hindi po, mga kasembreros. Pero yun po, no, going back sa ating topic ay umaagaw ng atensyon. So dito si Apostle John ay nagkaroon siya ng reminder na little children. So maliit na mga bata. Pero generally speaking ay parang metaphor lang ito na sinasabi ni Apostle John na little children. But ito po ay referring sa lahat ng edad, no, sa atin, bata, matanda, mga kasembreros, na keep yourselves from idols. Ito yung mga bagay na umaagaw sa atin ng atensyon, okay? May mga hinahangaan tayong artista, parati tayong, kunwari, mahilig tayo manood ng mga vlogs or ng mga Facebook Reels or sa TikTok, for example, nagbababad tayo sa YouTube and so on. So, may mga yung jowa mo, for example, no? Yung mga umaagaw ng atensyon mo, ito yung nagiging idols natin. Okay? Which is, galit na galit ang Panginoon because ang pinakaunang commandment, mga kasembreros, ay, you shall have no other gods before me. So, ibig sabihin, kapag hindi mo na nagagawa ang pagbiblia, panalangin, at saka paggawa ng kalooban ng Panginoon, ay yung kay Sir Alden, isa yun sa mga examples, mga kasembreros, na ginagawa niya yung kalooban ng Panginoon because
hindi lang siya nagkukulong sa bahay. May income siya, yes, pero anong ginagawa niya sa mga income niya? Yung iba pinatutulong niya, yung iba pinambibusiness niya ng pamilya. So talagang he goes out from his home and then help other people. So yun siya mga kasambreros. Ito yung sasabi natin na hindi, yung purpose natin ay hindi lang siya nagtatapos sa atin. Dapat meron tayong ginagawan mga kasambreros because ang pinakaunang utos ay love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. So meron ka ng relasyon sa Panginoon, you read the Bible, you do His will, and then you pray, and then you so yun, basta sinusunod mga kasambreros, and love your neighbor as you love yourself. So yun siya mga kasambreros, talagang may gagawin tayo. Kung kaya nating tumulong, we have to be initiators. We have to be proactive. Hindi lang tayo mag-aantay ng Siguro may mga times na sobrang busy mo sa trabaho, tapos may mga calamities, tulad ng mga iba na talagang tumutulong sila mga kasambreros kapag may calamities. So, yun, pwede rin siya mga kasambreros. Pero sasabi dito ni Apostle John ay maging vigilant tayo, Dapat gwardiyahan natin yung ating sarili sa mga bagay at sa mga tao na nagsisik ng ating attention. O kung pa yung attention natin ay inaagaw yung attention natin sa Panginoon. Okay? Kunwari, tayo mo na ngayon mag-Biblia, magbabasa ng Biblia, magde-devotion ka o magde-devote mga kasambreros, pero tumawag at saka nag-text ang kaibigan mo, gala tayo ngayon. So, ganun siya. Imbis na unahin mo ang Panginoon ay gumala ka pang or so yun, trabaho, talagang overtime, mag-overtime muna ako ngayon. Tapos pagdating na bahay, pagod ka na, so hindi ka na nakapag-devotion, hindi ka na nakabasa ng Biblia, hindi ka na nakapagpakain na yung kaluluwa, tapos pagka kinabukasan, overtime na naman. So, hanggang 1 week ka nang hindi nakapag-Biblia, hanggang sa naging 1 month na, hanggang sa natuluyan nang wala ka nang talang panahon sa Biblia. So, yun yung mga nag-aagaw ng atensyon, mga kasambreros. And God calls that idolatry. Okay? Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi lamang yung pagyuko sa mga santo-santo, sa mga ginawa ng tao. Kasi, imagine niyo mga kasambreros, yung isang santo, kunwari gawa sa santol, kahoy ng santol. So, puputulin na isang santol, tapos yung ibang bahagi, yung gagawing santo-santo. Tapos, yung ibang bahagi, panggatong. So, di ba? So, ginawang panggatong yon. So, bakit natin luluhuran yung santo-santo at doon tayo manalangin at ibigay natin yung ating pananampalataya, which in fact ay sinunog naman yung ibang parte, So, di ba? So, yun, galit ng Panginoon doon mga kasambreros sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, anyone na yung mga magjowa, wala silang panahon, yung mundo nila umiikot na lang sa kanilang mga sarili. So, yun din, isa rin yung mga kasambreros. And the phrase, keep yourselves from idols, initially seems straightforward, but it invites deeper reflection. Here, idols doesn't just refer to physical statues or images worshipped in ancient times. Rather, it represents anything that takes place God in our hearts. So, kaya na-mention natin, hindi lamang siya yung mga imahe or yung mga larawan or yung mga inukit ng tao. So, hindi lamang yon. Everything, everyone, mga kasambreros or anyone na nag-aagaw ng atensyon natin sa Panginoon or sa ating puso. This could be material possessions, pwede rin naging sakim ka na at gahaman sa pera, sa properties, at ang Diyos wala na, relationships, status, or even our own desires. John is urging believers to remain vigilant and ensure that their devotion remains solely on God. So, ganun siya mga kasambreros. Kasi nga, yung Exodus chapter 20 verse 3, sabi na, you shall have no other gods before me. So, nagpaalala at nag-warning ang Panginoon natin na huwag tayong huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Kasi siya ay mapanibughuing Diyos, mga kasambreros. Alright, so yung maagaw ng atensyon, kahit na nga sa pag-aaral minsan, kailangan pag-focus ka lang sa pag-aaral, dapat focus lang. Huwag ka nang magjowa-jowa muna. Unahin mo na pag-aaral because you need to focus. So, ganun din po sa ating Panginoon. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? Pagpapalan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa. And then, yung mga maagaw ng atensyon natin ay dapat tanggalin natin. Atensyon sa Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you next time, mga kasamaras, and paalam po. I love you all.